It's a beautiful Wednesday morning and welcome once again to another episode of the Ledipo Business Hour. Magnegosyo tayo, and this is your host for today, Ms. Jamie Florence Estrada Ribaya, the Local Economic Development and Investment Promotion Officer of the Province of Albay. Of course, this program is being brought to you by the Provincial Government of Albay through the leadership of our beloved Governor, Attorney Edsel Grex Lagman. And we would also like to thank Attorney Mary Luduca Castillo, the Provincial Information Officer of the Province of Albay, for allowing us to use this studio. Good morning po sa inyong lahat. Magandang umaga po sa inyo. And of course, as promised, meron naman po tayong makakasamang isang negosyante sa umagang ito na magkukwento ng kanilang journey sa pagninegosyo. And ang gusto naming mangyari dito ay makapulutan ninyo ito ng aral, maging motivation ninyo, and maging reason din ninyo yung mga matututunan natin sa ating guest para ma-inspire kayo to open your business. Of course, we want Albay to be the entrepreneurial hub of excellence, and we want to let the people realize na pwede rin pong maging most preferred investment area not only in the Bicol region but in the whole country, ang province of Albay. But before we go to the final interview, I just would like to let you know what our mission and vision is. Ano po ba mga iba't ibang serbisyo na pwede ninyong makuha sa aming opisina? So please watch this short video po. Mandates. The Local Economic Development and Investment Promotion Office is mandated to facilitate, prepare, coordinate, and execute local economic development and investment promotion policies, programs, projects, and activities in compliance with DALJ Memo, Circular Number 2010-113. Vision. Ledipo Albay envisions to make the province of Albay the most preferred investment destination by providing a welcoming environment that provides ease in doing business, effective mechanisms, accurate and timely business information, and assistance to potential investors and partners. Mission. Ledipo Albay aims to foster the economic development and investment opportunities in the province of Albay through its various programs, projects, services, and activities. About the services. Local Economic Development and Investment Promotion is an office that is ready to assist potential investors and partners, private, individual or group, both foreign and local, and the general public, in terms of capacity building, advocacy promotion, marketing, and product development assistance for the increased economic development and investment in the province of Albay. And we're back po. Good morning once again sa mga kakabukas pa lang ng kanilang mga Facebook pages. Magandang Wednesday morning po sa inyong lahat. And welcome to the 41st episode of the Ledipo Business Hour. And as promised po, may makakausap na naman tayong isang bisita sa araw na to. And join me in welcoming our special guest for today, Mr. Sam Adrian Hernandez, the son of the owner of Excess Supremos. Good morning and welcome to the program, Sam. Good morning, ma'am. Hello, okay. So, bakit ikaw ang nandito nakasama ko? Somehow, ma'am, I witnessed every step that my father took just to build Excess Supremos. I see, okay. So, kayang-kayang sagutin ni Sam ang lahat ng tanong ko sa kanya. We'll see. Like, how does your business promote world peace? Joke lang. May ganun. Okay. So, yung pangalan pa lang ng business no, nakaka-intriga na. Ano ba ang Excess Supremos? So, Excess Supremos came from our name, ng magkakapatid. X. Sam I mean, the spelling of Sam is actually XAM. And then, my father dedicated the business to us. Because, you know, for the inspiration. Yes. Ano pa yung ibang pangalan ng mga brothers or sisters? Sister. We're actually one brother and one me, panganay, and then yung bunso ko. Which is my baby sister. Okay. So, dalawa kayo, yes, kapatid. And what's your sister's name?
Samantha. Samantha with an X. Yes po, ma'am. I see. Kay Exa Supremos. And anong negosyo itong Exa Supremos? We serve food, actually, soul food, kung magiging exact. We serve, actually, all of our food, it comes with a twist. And it has a unique taste. So, I can say na hindi masarap ang food namin. I say, you're gonna be moved by our food. Kakaibang promotional yun ha. You will be moved by the food that they serve dito sa Exa Supremos. So, ayan, pinapakita sa screen ngayon yung mga siniserve na pagkain sa kanilang. So, shall we call it a restaurant? How is it called? A bar? A kitchenette? Ano ba yung Exa Supremos? It's actually a resto bar, ma'am. Resto bar, Yes. I see. Okay. So, dito, pwede kumain ng masarap na pagkain at the same time you can have some fun while enjoying drinks, no? Yes. Different kinds of drinks. Okay. Saan eksakto located itong Exa Supremos? So we actually have 2 branches. One in Tabon-Tabon, yung papuntang Anislag, and then yung isa malapit sa may UI, sa may Sagpon. Sagpon, area, Daraga. I see. So, dalawa. Alin sa dalawa yung original na location ng business? The first business, I think it's in Sagpon, Daraga. Yung nandito sa Sagpon, Daraga. Yes po. Okay. So, when did you open the business? We opened the business, I think, last year, October. Oh, batang-bata pa. Yes, Very po. young. Okay. October of last year. So, wala pa isang taon, buwan pa lang. Yes, Okay, so far, kumusta naman po ang takbo ng business? So far, we're doing well. People love our food, especially the students. I see. So, you Yes. cater to students. So, ibig sabihin, hindi ganoon kamahal ang presyo ng mga pagkain nila. Yes, it is budget-friendly, ma'am, and people actually enjoy our food. Nice. Okay. So, ngayon, ano ba to? Alfresco? Air-conditioned ba yung resto bar? It's actually open, and we also have a rooftop for students to enjoy every night. And then we also serve milk tea or soul food, in short, comfort food. Comfort Kung masasabi, food. ma'am. I Yeah. see. Okay. So, may rooftop pa. Yes, ma'am. Hindi pa kasi ako nakakapunta dyan. Ay, punta kayo, Ayan. Ang ganda pala. Yan po, ma'am, yung sa Tabon-Tabon area. Ayun sa Tabon-Tabon. Yes, ma'am. Okay. So, open area lang siya, no? Meron ba din kayong ginagawa dyan mga mini concerts? Ay, yeah, ma'am. Ayan, kakasabi ko lang. Ayan na, flinash na sa screen. Ang galing kasi ang ganda ng ambience. So, parang maganda na medyo makikinig ka ng music while eating. So, meron nga. So, how about yung dito sa, sa Sagpon? Sa Sagpon, our target audience are students. So, mainly, of course, it's budget-friendly and makakapahinga ka rin because the rooftop is actually very nice. And then, we also have fairy lights. Wow! Yeah. So, yung parang may mga nagfi-flicker habang ikaw ay nag-enjoy ng food and drinks, no? Yes, So, ang cute-cute siguro dyan. Puntahan natin yan minsan. Punta tayo dyan. And then, so, gaano kalaki yung space niyo? Like, maximum, ilan tao yung pwedeng pumunta dyan? Somewhere we can cater at least 400 people at our Tabon-Tabon area. Sa Tabon-Tabon. Yes, po, ma'am. Malaki. How Yes. about you dito sa Daraga? Sa Daraga, I'd say 100. 100. Kami Malaki. lang mga Malaki tao. pa din. Yes po. 100. Okay. So, nagki-cater na rin ba kayo sa mga events? Somehow, Weddings, yes. birthdays? Opo, we Yes do. na. We So, actually- you also have catering services? Yes po, ma'am. Meron na. Aba, kumpleto pala sila. So, let's talk about the time that you opened the business. So, bakit food business ang binuksan ninyong negosyo? So, first of all, my father is a former chef at a cruise ship, if I'm not mistaken. And then, my father cooks great, I'm telling you. We Oh don't my serve God. food na... yung normal lang, ma'am. We don't serve that kind of food. Ay, We hindi serve it with a normal. twist talaga. May twist talaga. Yes po, ma'am. Ang galing ni Daddy. Si Daddy po ay camera shy lang, pero kasama po niya ang kanyang papa, ang kanyang daddy dito sa studio. Ano ang pangalan ni Sir Chef na my father's owner ng name- business? Father's name is Joel Hernandez. He's the owner, of course. And Great he's here cook. with us today, pero sa ano lang daw siya, sa likod ng camera lang daw siya. Mayayain si Daddy. So, ayan. Si Sir Joel. Yes po. Joel Hernandez. Okay. So,
alam naman natin na kapag nasa cruise ship, lahat talaga doon na pagkain na siniserve talagang extra special. Yes, ma'am. Because yung mga tao nagbabayad ng mahal para lang makatikim ng mga kakaiba nga namang dishes. So, pag sinabi mong galing sa cruise ship ang chef, i-expect mo na masasarap talaga ang isi-serve nila na food. Although, hindi pa natin natatry, di ba, Ella? Pero sige, puntahan natin yan minsan. So, you keep on mentioning now, with a twist. Like, can you give a sample dishes na paano binibigyan ng twist ng daddy mo yung recipe? I'd say if I'm going to be exact, let's say fried chicken. Instead of salt and pepper, we would add something very intriguing. Like, yung babalikan talaga ng mga estudyante. Yung sabihin na sulit to. Oh. Yes. Naiintriga ako lalo sa mga sinasabi ng batang ito. Pupuntahan na talaga natin yan, Ella. And when you say it's budget friendly, like if I order rice and chicken, how much should I shell out? 60, ma'am. 60 pesos. Ano? Yes, ma'am. 60 pesos? Samantalang kami, wala pang kanin yun. Doon mayroon ng kanin. Very good nga. Budget friendly nga. So talagang first, paano kami? Hindi na kami students. Ganoon pa rin ba yung price sa amin? Yes, ma'am. Ayun. I-confirm na natin yan. 60 pesos for chicken and rice. Aba, very, very good. Ano pa yung mga mabentang pagkain dun sa inyo? We have pork teriyaki and then oriental pork, which is the signature dish of my father. Oriental pork. Ayan. So, ito yung pag sinabi, Diyos ko, sisig ba yan? Ang sarap ng mga nasa picture na pinapakita. Talaga namang nakakatakam. Okay. So, marami kayong dishes. So, may mga rice meals. Yes, ma'am. Okay. So, ano pa aside? May fish din. Yes, we also serve seafoods, ma'am. Seafoods. Yes. Ay, parang masarap ang pansit. Favorite ko pa naman ang pansit. Ang daming toppings. At ito, lumpia. With a twist. Ano kaya ang twist dito sa lumpia na to? And yan, ang daming bawang. Gusto ko ang bawang. Ano yan? Gustong-gusto ko yan. Ang maraming garlic na dish. And this one, yummy. What's that? You should try it, ma'am. Punta na lang tayo para yes, malaman natin, di ba? Yung mga nakikita. Paano kung ngayon pa lang, gusto na namin kainin yung mga fina-flash natin sa screen? Pwede ba kami mag-order? Pwede ba kami pa-deliver? For now, dati may Grab po kami. Oo. So, right now, i-close muna po namin. Wala muna sa Grab, Yes, Food Panda. How about, Diyos ko po, talaga ginutom naman ako dito sa mga picture na nandito. Yeah, po, Chicken teriyaki ba yun? Yes, exactly, ma'am. Naku, Ella, nagutom na ako. And this is crispy pata. Apo. Diyos ko po, is that, Tuna. Tuna steak? Ay, grabe naman talaga. So, ang father mo mismo ang chef, ito si Sir Joel mismo ang nagluluto. Meron na siyang staff. My father has his staff. Dalawa po sila. Pero before they serve food, my father trains them muna. And then my father makes sure they live up to the standards. Wow. Standard. Yes, ma'am. Talaga. So, may dalawang katulong and then yung standard. Pag sinabi standard ng Exa Supremos, ano ba itong standard na ito? Unforgettable, ma'am. Like in last doubt, unforgettable. And then consistent po. Yun ang importante. Yes. Diba? Consistency sa mga food business. Kasi kadalasan, yung pagbukas ng business, bongga. Diba? Very impressive ang mga pagkain. Tapos after a few months, ay wala na, nag-deteriorate na yung quality. So, magandang pakinggan yung sinasabi mo na it is consistent. Yes, consistency is the key. Ayan. So, sa ngayon, okay, do you have any idea, just to inform our viewers, no? Kung gusto mo magbukas ng isang negosyo na can cater to around 100 guests, mga magkano kaya yung initial capital? I'd say 20? 20? 20, 25, 30, 15,000. 15,000? Because you own the place. Yes, ma'am. Ayun, ayan. Importante din yon sa negosyo. Malaking factor actually yon na owned mo yung place, na hindi ka nagre-rent. Diba? So, maganda yon. So, around 15, 20,000 nakapag-start na kayo nitong business. 10 to 15 lang to be 10 to 15 lang. Wow. So, kasama na ba doon yung mga equipments?
kitchen. Yes, So, nag-start ang father mo na konti lang yung kanyang kitchen equipment siguro. Yes, ma'am, actually. Maliit lang. Ngayon, malaki na. Tumubo na tumubo. Yeah. Medyo dumami-dami na kasi nga marami yung kinikita ninyo up to 100, sabi mo. Ayan. So, bawi na ba yung investment? For now, hindi pa. Hindi pa. Yes. Okay. Kasi kaka-start pa lang. And tama naman yun. Oo. Ilang buwan pa lang. Okay. So, expected ng dad mo, mga anong buwan kaya makakabawi? Kapag tuloy-tuloy yung ganitong takbo ng negosyo. I'd say it's 2 years, ma'am. 2 years? Yes. I see. Pero rolling na to. Yes, ma'am. Nagro-roll na. Okay. And then you're saying na it's good na parang maganda yung takbo ng negosyo. Yeah, like if people just keep coming back, kaya dapat talaga pumunta kayo sa Supremos. Like, it's the best. It's the best. Ayan. Naku, kung hindi pa kayo pumunta sa mga dami ng magagandang adjectives sa sinabi ng batang to, ewan ko na lang, ano. So, dalawa na yung branch. Ibig sabihin, malakas ang loob ng father mo na mag-branch out kasi maganda yung takbo ng unang negosyo. Parang feeling ko ganun. Hindi naman siya mag-open ng second branch kung hindi maganda yung naging outcome ng unang branch na binuksan. And feeling ko, nakikilala na rin talaga kayo ng tao kasi open na nga ng second branch. How about yung second branch? Kumusta naman ang takbo ng negosyo? Yung second branch, I think it's doing well naman po, ma'am. We have consistent customers. I see. Okay. So, yun ang layunin natin dito sa Provincial Government of Albay, di ba? Ito yung layunin ng ating mahal na gobernador. Ang makatulong talaga sa mga negosyanteng kagaya ninyo na kabubukas pa lang ng business para mabigyan kayo ng platform na makapag-promote kayo ng libre ng inyong negosyo para mas makilala kayo ng tao at mas marami ang makaalam na bukas na sa publiko ang negosyo ninyo and pwede na kayo mag-accept ng mga customers. So, yun talaga gusto namin makatulong sa ganitong paraan sa aming opisina. So, yun. Again, hindi kami humingi ng anything, walang bayad po, libreng-libre lang po ito. So sa mga negosyante po dyan, na mga kabubukas pa lang ng negosyo, as long as you have BIR, you have mayor's permit, and you have DTI, and all of those, nag-comply kayo, pwede po kayo magpapromote ng negosyo dito sa amin nang walang kailangang bayaran dahil gusto lamang po namin makatulong. So how about yung registration nitong inyong business? Kumusta naman yung naging process? Kayo ba ay nahirapan o okay lang yung process ng papers, pagkuha ng mga permits? Kasi yung iba, matagal nang bukas ang mga negosyo nila pero ayaw nila magpa-register kasi iniisip nila mahirap or ang komplikado or mga ganon. So kayo, when you register the business, kumusta naman yung naging experience? It went smooth, ma'am. We're actually complete in the requirements because my father is a honest businessman. Ayun, importante yun, honest. Para good karma ang pasok sa negosyo, Yes, di ba? Ayan. So mag-comply sa lahat na nire-require na ng gobyerno at sumunod sa batas para walang problema, di ba? So, very good. So, can we say na you were provided yung tinatawag na ease of doing business when you registered the Excess Supremos? Yes, ma'am. And you had it registered sa Daraga, di ba? Yes, ma'am. Okay. So, okay naman ang pagbigay ng assistance from LGU Daraga sa mga negosyante. Yes. Yes. Okay, very good. So, clap-clap sa mga nag-a-assist sa mga negosyante dyan sa Daraga. Ayan, lalo na i-shout out natin si Sir RJ Lawenco, ang LEDIP officer ng Daraga. And syempre sa mga BPLOs na nandyan. Magandang umaga sa inyo lahat. And good job po kayo for providing ang ating negosyante ng ease of doing business. Ayan. So, how about itong second branch? Saan ito registered? Daraga pa rin. Both Daraga. Okay. So, maganda. Ayan. Siyempre, pag nagbubukas ang mga negosyo dito sa area natin, magbubukas din kayo ng opportunities for employment. Sa ngayon po ba, ilan na ang staff ninyo? For now, we have 6 staffs, ma'am. 6? Yes, ma'am. Ayan. So, syempre, 6 na pamilya ang natulungan ninyong mas gumanda ang buhay dahil sa binuksan ninyong negosyo. So, kung patuloy na dadami ang magbubukas ng negosyo dito sa probinsya ng Albay, mas maraming buhay ang gaganda dahil nga, diba?
kumikita and may pangkabuhayan ang mga pamilya. Okay. So, kung ako, pupunta ako dyan sa inyong lugar, magkano ba yung kailangan kong dalhing pera para ako yung masabing meron na akong meal na masarap, meron pa akong drinks na masarap, and uuwi akong happy na happy? Around how much ba yung kailangan ko? I'd say 800, ma'am. 800? Kung group ano kami. Yes, grupo na po yan, Grupo ma'am. na. Opo. Good for around ilang tao yon? I'd Mga say 10 po, ma'am. 10? Yeah. Oo, 800 lang. Tigo 80 Yes. lang tayo, pupunta tayo doon. 800 for a group of 10. So, very good yon. 800, meron na tayong masarap na food and Pero drinks. solo lang po kayo, ma'am, 100. 100, happy na ako. Yes, ma'am, super happy. Oh, I swear. di ba? Sa Richard, 100 lang daw sa Richard. Punta tayo. How about drinks? Magkano naman po? Do you serve cold beers and cocktails? Yes. Cocktails, no, not yet. Not yet. Around how much naman po yung mga beer natin dyan? I'd say 1 bucket would be 300. 1 bucket, 300. Yes, Tatlong ma'am. bote. No. Ay, tatlo. Ilang 5. bote ba? 5. Yes, ma'am. 5 beers for 300 pesos. Yes, ma'am. Hindi ako pala inom. Okay na ba yon? Ay, okay na daw, sabi ni Ella. Ayan. So, okay na yon sa Richard. 5. 300 daw. Okay din daw. Okay. So, maganda yung price. Ayan. So, di ba, may fairy lights ka na, nasa rooftop ka pa, tapos masarap yung mga pagkain, and then 300, 5 bote na. Solved. Ayan, ang galing. Okay. So, shakes, ganun. Di ba summer ngayon? Di ba mainit? Meron din ba kayong mga drinks, mga, na-mention mo juice, and ano ba yun? Yeah, ma'am. Milk tea, ma'am. Milk tea. Juice, we serve those kinds of things, ma'am. I see. Okay. So, favorite ko yun. Maganda ba yung quality ng sago ninyo? Ayan. Ako talaga gusto ko yung pearl. Pag yung mga chipipay na pearl, ayoko. Gusto ko yung talagang nakakagat-kagat ko na Okay ba yung pearl ninyo dyan? Ay, ma'am, it's the best. Oh, it's the best. Yes, Sabi mo yan it's the pupunta best. talaga ako dyan para ma-check kung it's the best talaga. Sige. So, around how much yung mga milk tea natin dyan? I'd say 45, ma'am. 45? Yeah. Malaki na po yun, ma'am. Wow! Ayan, napawaw na naman si Ella, Wow daw. 45, malaki na. Sulit, no? Galing. Ayan. So, pakita natin ulit yung mga siniserve nila na food dito sa Excess Supremo sa ating screen para, syempre, lunchtime na, di ba? Baka gusto nyo nang pumasyal dyan ngayong lunchtime para masubukan ang kanilang nagsasarapang pagkain. At sabi nga ng batang ito ay may twist. Lagi ang niluluto at siniserve nilang pagkain dito dahil ang kanyang daddy, Papa ba, tawag mo sa kanya, ay dating chef sa isang cruise ship. Ayan. Yes, ma'am. So, di ba? Quality. Ayun. So, ngayon na nag-uumpisa pa lang yung business. Ano-ano yung mga struggles na nakikita mo sa father mo? Yung mga, syempre, hindi naman all the time happy ang isang negosyante. Marami rin tayo pinagdadaan ng struggles and difficulties. So far, ano yung mga nakikita mong medyo inaayos pa ng daddy mo dito sa kanyang business? For now, it would be the staff actually. Pero mabait ang staff namin. I'd say, come and go ang staff namin. Yeah. Hindi lang naman kayo yung narinig ko na gano'n ang nagiging problema sa food business. Lalo na kapag trinain mo na, di ba? Yes, Tapos ma'am. pag magaling na, biglang aalis, nako po, sakit sa ulo, magte-train ka na naman ng panibagong mga tao. And yun naman talaga, hindi mo naman mahahawakan sila kung gusto na nilang umalis. Okay, so yun so far. Ano pa yung mga struggles or yung mga challenges na fini-face nyo ngayon? I'd say there are days po talaga na minsan like konti po ang customers. Konti hindi ang na po yun customers. naiwasan. So, tama naman. Yes. So, ngayon, kailangan, yun, kaya tayo nandito para matulungan kayo mag-promote Yes, ma'am. ng libre para malaman ng mga tao na may masarap pala kayo dyan sa San Pon tsaka sa ano pa isang lugar? Tabon-tabon. Tabon-tabon, Yes, ma'am. ayan. So, yung mga taga dyan po sa Tabon-tabon, yung mga malapit dyan sa area na yan, i-try nyo na po itong Excess Supremos na wag kayo matakot pumunta kasi hindi porke maganda yung ambience ay mahal na yung mga sinaserve nilang pagkain. Exactly. Kasi as the son here has mentioned po, napakamura ng kanilang pagkain. Isipin nyo, 80 pesos lang, uuwi ka ng happy. Saan ka pa, di ba? Yeah. Sabi niya may food and drinks ka na daw doon sa 80 pesos mo.
So, nakita ko yung overload. Ano ba yung overload nila? Ang dami-daming toppings. Na ano? Lugaw ba yun? Or It's actually our arroz caldo and then lomi. arroz caldo and lomi Yes, with ma'am. toppings? Yan po. Ay, sus ko, ano Lomi. yung mga nandyan sa ibabaw na yan? You have lumpia, may lechong kawali, of course you have the Wow. egg, and then as far as I know, I think chicharon bulaklak. Wow, grabe. And how much does it cost naman yung ganyan? Overload would be Around 140. Yeah, 95 pala, sorry. Masyadong ayun, mataas. 95 pesos overload na. Yes, ma'am. Kung hindi ka pa mabusog niyan, ewan ko na lang, 'di ba? So nakita nyo naman yung quality talaga na sinasabi. Kahit sa pictures, makikita mo, tinan mo yung lugaw niya, hindi puro tubig. 'Di ba? Yung kanyang arroz caldo. Kasi pag kumain ako ng arroz caldo sa labas, Diyos ko, ano ba to? Puro na lang tubig. Wala na akong makaing rice. Nakakalungkot naman. Pero dito pa lang sa picture pa lang nakikita ko na hindi ko pa siya natitikman. Talagang good yung quality ng food. And parang ang crunchy and crispy pa rin ng mga toppings, 'di ba? So, feeling ko, nasa cruise ship din ako pag kumain ako dito sa inyong restaurant. Kasi yung quality parang pang cruise ship, no? Yes. Diba? Ang galing-galing. Okay. So, solo ba na owner ang inyo, si Sir Joel here? O meron siyang business partner? No, my father is actually a solo owner. Solo Yes. owner. Okay. So, si Mami ba involved din sa business? Yes, she's involved through advertising. Oh, Our business. Yes, ma'am. advertising. So, sa ngayon, saan kayo nag-advertise? They have Facebook, Instagram, TikTok, ano yung mga For now, only Facebook. Facebook Then, pala. yes, ma'am. Okay, so i-shout out natin si Mami. Ano pangalan ni Mami? My mother's name is Christine Ada Hernandez. Hi, ma. Sorry, ma. Ayun. Dapat ikaw ang andito, hindi ako. Oh, you're doing very good Yes. naman. So, Ma'am Christine Ada Hernandez, good morning po and maraming salamat sa pagpapaunlak po ng inyong anak dito sa aming programa. Pagbigay ng oras dito sa amin. So, thank you very much. And napakagaling naman. No? Kanina pa talaga, ang galing mag-promote nitong anak ninyo ng negosyo. Thank you, ma'am. Ang galing mag-describe ng mga pagkain tsaka ng place. Okay. So, ayan. So, you're just available now sa Facebook. I mean, Yes, ma'am. they can get in touch with you through Facebook. Yes, ma'am. And wala pang delivery service. For now, wala pa po. For now. So, yung Nomon. Di ba meron tayong na-interview dito? Meron kami na-interview dito dati, si Bicol Express. So, maybe, aware na ba kayo kay Bicol Express? Yeah, familiar po, ma'am. Familiar. Maganda actually yung service si Bicol Express and mas mura yung charge nila. 'Di ba? Oo. Kailangan nyo lang maging partner merchant sa kanila. And mas mura yung charge kesa sa yung dalawang sikat na Food mga Panda, yeah. Grab. Oo. Kasi local lang siya. Taga-Ginubatan actually yung may-ari ng business. And parang konti lang hinihingi nilang delivery fee. And kaya maganda Yeah, yun we siya. should check it out, ma'am. Oh, yeah, you can check it out, 'di ba? Paatod, pasabay, pakuha. 'Yun ang kanilang Pwede maghatid, pwede magpabili, and pwede rin magpakuha nung order sa inyo. And konti lang yung charge. 'Di ba? Support local. Let's support each other, 'di ba? So, from Ginubatan po 'yan. You can check it out po. Maybe you can partner with them. Para naman, 'di ba? Lalo ngayong napakainit ng panahon, parang mas masarap na lang magpa-deliver ng food. Ayan, i-try ninyo. Sir, baka gusto nyo. So, Bicol Express. Ayan. So, oo. Kasi i-support natin yung mga nagbigay na ng time sa atin na in-interview natin dito. Okay. So, sa Facebook. And then, do you plan to also have a TikTok account para mas marami yung makapanood in Instagram siguro? Why not, ma'am? That would be a good platform to advertise our business rin po. Siyempre, yung mga kabataan si TikTok, di ba? Yes, ma'am. Sino ba ang nagmamanage ng business talaga? Mainly my father. Siya. Yes, Okay. he's very hands-on. And then, si Mami Mother ay sa is promotion. Promotion only. Ayan. So, Mami, sana makatulong kami sa inyo. Yeah, dito she's sa aming actually a program. teacher din kaya. Kasi Oo. she's also Saan busy. nagtuturo si Mami? Sa may CAP, yung harap po ng PhilHealth. PhilHealth. Yes po. I see. Okay. So, teacher si Mami. Ayan, ang Yes, galing po. naman. So, ayun.
So, sana tuloy-tuloy ang maging success nitong inyong business. And sana sa pamamagitan nitong ating programa, mas dumami pa makapanood. And syempre, kailangan natin yung tinatawag na word of mouth advertising. Kung totoo yung sinasabi mo na kakaibang experience ang aming mararanasan kapag kami ay pumunta dyan sa inyong Excess Supremos Resto Bar, syempre dadami ang pupunta pa dahil sa word of mouth advertising, which is the most effective sa tingin ko naman pagdating sa promotion. Yung ma-experience mo personally yung food and service, and ikaw na mismo yung magpo-promote ng lugar sa iyong mga kaibigan, di ba? So, sino yung nasa branch pag nasa school o nasa labas si daddy, ganito, mga ganitong oras, sino yung nandun, nagmamanage? My father actually finds time to manage both of them. So, I would say, kaya may consistency. So, ngayon, sarado kayo dahil nandito kayo? Yeah. Hindi naman. Okay. Ano oras nagbubukas? Ano yung oras ano ang business hours ninyo? Store hours? Store hours, yung sa Daragapo, sa Sagpon, morning. Morning? Yes po. Morning. You serve breakfast? Yes, breakfast. Breakfast, lunch, and dinner. Hanggang ano oras po kayo open? 9, ma'am. 9 ng gabi? Yes po. Hanggang 9 ng gabi yung sa Sagpon area po. And then yung sa Tabon-Tabon until 3 ng umaga. We would cater you until 3. Okay. Sige. Okay. I-clarify natin kay Daddy, no? Daddy, ano oras po talaga yung business hours natin? Okay, business hours for... Dito muna sa Sagpon. Ano oras nag-open? 9. 9 a.m.? Yes po, ma'am. To? Until 9 p.m. 9 to 9? Yes po, ma'am. Sa Sagpon. Ayan, para hindi malito yung ating viewers. Okay. 9 a.m. to 9 p.m. Sagpon branch. And then yung sa Tabon-Tabon, you open at what time? 3 p.m. Late. Yes, Medyo po, late nag-o-open sa Tabon-Tabon. So, tama, no? Para mamanage si Daddy lang, isa lang yung katawan niya. Paano kung mahati niya yung sarili niya sa dalawang negosyo? So, 3 to 12 a.m. Midnight. Yeah. Yes, ayan. Midnight. So, 3 to midnight naman. Grabe. Paano niyo po ginagawa yan, sir? Napakasipag naman talaga na negosyante. Grabe. No? 9. Hindi ibig sabihin pag nagbukas ng negosyo ng 9 ka mag-uumpisa magkagalaw sa kusina, maaga yan, mamamalingki pa and all. And then magsasara ng alas 12 ng gabi. Saan mo kinukuha ang energy mo, sir? Grabe, ang galing naman. So, ayun. Dalawang negosyo pinagsasabay ni sir. So kung kaya ni sir, kaya niyo rin yan, di ba? Kaya yung mga medyo dalawang isip pa magbukas ng negosyo diyan, mag-try na rin po kayo mag-open ng business. So ano ang pwede mo sa nakikita mo, no? Ano yung mga qualities ng father mo na yung mga qualities na meron siya bilang isang negosyante? Kaya kahit merong struggles, merong challenges yung business, hindi kayo nagsasara, hindi siya nag-decide na mag-close na. Ano yung mga katangian na meron siya? My father is actually a very disciplined guy. He's a very disciplined man, family-oriented. Family first, actually, kung tutusin. Ay, maganda yun. And he is, again, consistent in any way. And he just keeps everything afloat, in short. Yun na lang. Like, balance po lahat. Balance lahat. Yes po, ma'am. Malaki rin kasi ang nagagawa ng kanyang background sa cruise ship. Yes. Yung time management, yung training niya doon, kasi ang hirap-hirap ng trabaho ng nasa barko, no? Lalo na kapag chef ka. So, siguro tama ba ako, sir? Malaking tulong yung naging training mo sa barko. Marami kasi akong friends na nagtatrabaho sa barko. And iniisip nila, laki-laki ng pera ng seaman, ganyan. Pero nung nakakausap ko itong mga kaibigan ko, Diyos ko po, napakahirap pala ng kanilang trabaho. So, na-appreciate ko rin talaga yung mga seafarers natin. So, paano yon? Iniwan na ni Daddy yung pagbabarko para sa negosyong ito o paano ba? Anong plans for the business? Tutok na talaga? O babalik pa sa pagbabarko? Pag may na-train na, ikaw siguro, pag na-train na yun, no? Pwede na siya magbarko. Pero my father actually, wala po siyang balak bumalik sa barko. Okay. He really wants to share his food, his own recipes. Ayan, very good. Okay. He's So, he's staying na for good. Yes po. Para dito sa negosyo. So, maganda yan. Ano ba yung mga plano ng Excess Supremos
in the future? Ano pa yung mga kaabang-abang na mga plano ng father mo para mas puntahan namin mas ma-entice kami pumunta dyan sa inyong resto bar? My father's plan is actually to open more branches to areas na yung hindi nakapunta yung tao. Kagaya po na ibang businesses, nag-branch out po sila para ma-reach yung ibang audiences po. Para malaman kung anong experience pag kumain ka sa Supremos. Ayan. Okay. So, imbes na yung tao pupunta sa inyo, kayo ang pupunta dun sa tao. Yes, parang si Gobrex lang yan, no? Yan kayong ating GGL Caravan. Tayo yung pumupunta sa mga tao para magbigay ng serbisyo. So, ganun din pala ang thinking ng daddy mo, which is good. Ayan. So, any advice that you can give doon sa mga parang may passion din sa food at gusto rin magbukas ng negosyo na food business. Tapos nagdadalawang isip sila magbukas ng negosyong ito. Anong advice ang pwede mong ibigay sa kanila based sa nakikita mong performance sa inyong daddy dito sa negosyo ninyo? Just go for it, but be very cautious to your approach. And then, if you really like it, then you have to put in the effort and the time, and you have to sacrifice other things rin. Kung palagi kang kagaya ng sinabi ng tatay ko, kung batugan ba yun? Batugan, tamad, gano'n. Late na, Oo, nagigising. You have to cut that. You have to be disciplined rin. Ayun. Kasi you need to spend a lot of time to grow a business. Kasi hindi naman yung isang araw lang. Tama, Yes. diba? Bawal ang tamad pag negosyante ka. Exactly. Ayan. So, talagang gigising ka na maaga. You have to manage your time properly. And then, yun nga, magsipag, maging consistent, and kailangan quality. Above all, quality, di ba? And consistency doon sa sinaserve. And ano nga yung sabi mo? Ano ba? May tagline na ba itong business ninyo? O ikaw talaga based on sobrang bilib mo sa luto ng daddy mo, kaya ito yung description mo dyan sa business. May tagline na ba ang Exes Supremos? O gamitin natin yung sinabi mo kanina, ano yun? Ano yung description mo? Okay. Soul food ang siniserve, and anong experience yun? Ano yung pagkakasabi mo? Where good food meets good stories. Ayun, ang ganda. Where good food meets good stories. Ganda ng tagline nila, no? Diba? Nakakainganyo pumunta. So, dito, hindi masyado maingay. Diba? Kasi ako at saka yung mga friends ko, lalo yung mga ganitong idara namin, ayaw na namin sa masyado maingay. Hindi na kami makapag-usap. So, dyan sa inyong tagline na yan, na where good food meets good stories, parang nakakainganyo pumunta dyan sa inyo, no? So, magchichikahan kami ng friends ko. At the same time, may experience namin yung masarap na food na siniserve ng Exes Supremos. Ayan. So, ayun, no? Akalain mo yun, isang oras na kami nagchichikahan ng batang ito. Nakakatuwa naman at marami siyang naikwento sa atin tungkol sa negosyo ng kanyang papa. Ayan. So, I'll give you the time to thank the people siguro na mga nakatulong sa inyo sa dito sa negosyo, siguro yung mga staff ninyo na gusto mong pasalamatan, yung mga naging inspiration ng daddy mo, yung mga kung sino po. I'll give you the time to give them thanks. Ayan. So I would like to say thank you to the staff for helping my father, especially my uncle, Ninong Buldogo, Andiyan Kaban. Thank you, super. And then sa consistent na luto ni Kuya Javs and then ni Kuya Bogs, one of the best cooks that we have. And then also our service crew, si Jelay, si Ate Gina, si Ate Shi, and then ano ba? Ala ko, magtatampo yun. Joke lang. Okay na. Okay. So at least, di ba nakakatuwa, anak siya ng negosyante, pero kilala niya personally at napapangalanan niya yung mga staff nila. Malaking bagay yun, na nare-recognize din yung pagod at effort ng mga staff na katulong natin sa negosyo. So, ayun. Ano pa ba? It's time to promote your business na po. So, tell them kung ano yung inyong Facebook page. Ano pa? So, the name of our Facebook page is actually Exes Supremo. You can just look it up on Facebook.
You could have reservations, or if ever man malapit kayo sa branch namin, we would deliver it to you. Wow. With a minimum fee. Okay. Yes, ma'am. So, naka-flash on screen yung area kung saan sila located. Again, Sagpon and Tabon-Tabon. Yes, and you can go to their Facebook page. Makikita na rin ba doon ang menu sa Facebook page? Para, di ba, bago kami pumunta, alam na namin kung anong orderin namin pagdating namin doon. And, ayun. So, you can get in touch with them at 0945-778-9340. The owner again of the business is Sir Joel Hernandez. Nakasama dito sa studio pero mahihain po siya. So, dito ang kanyang anak na nag-represent sa kanya. Napakagaling din naman talagang magbigay ng kwento and komento sa ating programa. So, thank you once again po for being our guest for today. Thank you, sir, for being a supportive father to your son, Sam Adrian Hernandez here. And again, maraming salamat po sa lahat ng nanonood sa amin dito sa programa namin. Thank you very much to Jerome na nag-invite po sa inyo. Kahapon lang yata kayo nasabihan. Ano? Yes, and Kim, ayan, thank you so much. And of course, we would like to thank Attorney Mary Luduca Castillo, the Provincial Information Officer, for allowing us to use this beautiful studio. Sa Richard Bobbies, our technical staff, thank you very much. And the Ledipo staff. And of course, our beloved Governor Attorney Edsel Grex Lagman for allowing us to continue airing this program. And please don't forget to like our Facebook page, Ledipo Albay. And sa mga gusto rin po magpapromote ng inyong mga negosyo dyan, just get in touch with us at our Facebook page. And pwede po namin kayong tulungan sa promotion ng inyong mga negosyo. So, ayan. Tapos na naman ang isang oras at chikahan dito sa Ledipo Business Hour. Magnegosyo tayo. Sana marami kayong natutunan. Sana na-inspire and na-motivate namin kayong lahat na magbukas na ng inyong mga sariling negosyo. Thank you once again for being with us. Happy Wednesday. Enjoy the rest of the week po. God bless you all. Thank you so much. Thank you for being here. Thank you, sir. Mandates. The Local Economic Development and Investment Promotion Office is mandated to facilitate, prepare, coordinate, and execute local economic development and investment promotion policies, programs, projects, and activities in compliance with DALJ Memo, Circular Number 2010-113. Vision. Ledipo Albay envisions to make the province of Albay the most preferred investment destination by providing a welcoming environment that provides ease in doing business, effective mechanisms, accurate and timely business information, and assistance to potential investors and partners. Mission. Ledipo Albay aims to foster the economic development and investment opportunities in the province of Albay through its various programs, projects, services, and activities. About the services. Local Economic Development and Investment Promotion is an office that is ready to assist potential investors and partners, private, individual or group, both foreign and local, and the general public, in terms of capacity building, advocacy promotion, marketing and product development assistance for the increased economic development and investment in the province of Albay.